Sorry at medyo hindi ko kayo nabigyan ng hint na ako pala'y magpa-file ng Certificate of Candidacy at nagawa ko nung kahapon, linggo. Opo. So ang nangyari po nga ay ako po yung nag-file na ng Certificate of Candidacy para po sa First District ng City of Marikina for member of the House of Representatives. Yeah. Sir, what made you decide na House at Congressman ang tatakbuhan after 2 terms Senate? Well, una sa lahat, we were invited by the Teodoros to be active in District 1 kasi nga sabi nila iiwanan ni Marcy at ni Maan ang District 1. Si Mayor Marcy will run for congressman in District 2 of Marikina while Congresswoman Maan will run for mayor. Marikina being our hometown, kung tutuusin, dyan na ako lumaki, sabi ko, dyan na ako tumanda. Samantalang nakapangasawa naman ako ng isang De Guzman na taga Marikina rin, sikat, taga Marikina eh. So, tinanggap namin yung pag-anyaya nila, ang imbitasyon nila. So we were very active in District 1 of Marikina. So with that arrangement. And then so sabi nga sa akin ni Mayor Marcy, to show good faith, sabi niya, nung February yata yun, February of 2024, nag-transfer na siya ng voters registration niya sa District 2 to show good faith. And then September 26, 2024, nag-file naman ng pagbalik sa District 1. So, tapos nung Saturday, nag-file na po si Mayor Marcy as for Congressman of District 1. Ganun na po. So, kung medyo nalilito kayo, kami rin po ay nalito. Well, ganoon na mangyayari kasi ako, ano lang naman kami ni Kat, yung aming grupo, in good faith, kami po yung naimbitahan maging aktibo sa District 1 ng Marikina. That's our hometown anyway, so in good faith, ginawa po namin, napamahal na mga tao sa amin, tapos may magulo, may mga magulong kausap. Kaya ayusin po natin sabi ko nga, kailangan ayusin ang politika sa Marikina kasi delikado kung ganito na walang isang salita, ang gulo ng usapan, ang gulo ng kausap. Baka yung mga future generations na yung kabataan ma-turn off na sa politika. It will give politics a bad name and we will be turning off in the future possibly good people from participating in local politics in Marikina. Sir, nagkausap kayo ni Mayor Marcy about what happened? At bigla siyang nagka-change? Hindi na po kasi months na namin napapansin na magulo Magulo masyado ang usapan. Marami pong mga kwento na bakit hindi pwedeng maayos ang usapan. So siguro po, nagpepresenta na lang ako kung gusto ng mga kababayan namin sa Marikina ng pagbabago sa politika. And then I am there. I will be there as the other choice. But sir, do you have may teorya po ba kayo kung ano yung nangyari? Kung bakit biglang nagbago yung decision or yung isip ni Mayor Marcy? Siguro nagpa-survey siya sa District 2 at hindi po siguro maganda ang resulta niya sa District 2. So, for some people kasi, winning is everything. So, siguro ayaw na niya sa District 2 dahil so bumalik siya sa District 1. But you know, yung mga actions kasi natin have implications. So, let the political implications be felt. Hindi po ngayon ako I have an independent stance. Anyway,
member of Congress naman po yung tatakbuhan ko eh. Sa City Hall, sila na po maglabanan doon po sa City Hall. Supportahan po na mayoral candidate. Sa ngayon, wala pa. Pero siyempre, we're open to supporting, lalo na kung tingnan natin kung sino magdadala ng transformation din sa Marikina. Kasi, siyempre, yung mga local issues, no, dahan-dahan, nalalaman na rin natin yung mga issues like yung utang ng syudad. Malaki. Especially if you compute it on a per capita basis. Kasi importante rin malaman yun, yung ganito ang halaga ng utang ng isang LGU, ilan ba ang inhabitants ng LGU. So on a per capita basis, mataas. So ang utang po ng City of Marikina. So kung sino ang city mayor na makakaayos ng budget ng Marikina, may vision for Marikina, yun po ang susuportahan natin. Tapos, as a member of Congress, support sa legislation, support sa budget, etc. Support sa network. Clarify lang, bakit kayo kinausap ni Mayor Marcy before? What was the reason that gusto kayong patakbuhin sa District 1? Iiwanan nila eh. Para klaro, no? The current member of Congress in District 1 is Maan Teodoro, who will run for mayor. Okay. The current mayor is Marcy Teodoro, who is term limited. Okay. He could have run in District 1, but there is another political force in Marikina based in District 2, and he wanted to now face that political force in District 2. So he will transfer to District 2. So bakante si District 1. Sabi niya, you come in, kayo mag-asawa, you come in and then you're welcome to run in District 1. So, yan pong usapan namin. Klarong-klaro. And sabi nga niya, to show good faith, nag-transfer na ako sa District 2. Totoo naman. February 2024, if I'm not mistaken, nag-apply po siya as transfer of voters sa District 2. And then, September 26, 2024, bumalik sa District 1. So, maybe there was a survey na hindi niya nagustuhan ang resulta. Since sa election law natin, pwede po yun. Ganun yung period ng transfer. Katulad nga na sinabi ko, yung mga palipat-lipat, there will be political implications, possible legal implications. So, paubaya ko na sa mga election lawyers po yan. And previously, as agreed, kayo po yung tatakbo or yung wife niyo po sana yung tatakbo? Well, in-offer naman sa amin na kami yung grupo po namin ang mamimili ng kandidato. That was the offer. So, I was not really involved na sa detailed negotiations, but I was already receiving news na malabo ang kausap namin. yun ang natanggap ko ng mga feedback. But before that, sir, have you been, may friendship po ba or partnership na kayo with Mayor Marcy, or was that the first time that he reached out to you? No, I'm friends to all. Kasi being a nationally elected official, I'm friends to all local government officials. I'm friends to Mayor Marcy, Maan, dala sa opisina si Maan eh. Siguro mga 4 to 5 times sa office ko. And then of course, the other political force na kinukonsider nilang kalaban nila, the Kimbos, kaibigan ko rin siyempre because member of Congress. Sir, tama po, you are running under Nationalista Party? Yes, as a guest candidate of the Nationalista Party. And Kasi subject to our pending case sa Supreme Court. So, siyempre, I cannot recognize the other faction na doon ako kukuha ng kona ko, di ba? So, I requested the Nationalista Party if they could extend to me ako na as a guest candidate, and they willingly did. No? Pasalamat ako kila Senator Manny Villar, kay Tita Cynthia Villar. So, hindi, magiging mas, this time, ang maganda dito, may dala akong experience ko sa
national legislation, tapos international exposure ko pa. But of course, kung ako yung mananalo, focus ako sa medyo local interest. So, ang insight ko na nakuha rito sa Senado, we have been entering into trade agreements. Okay, trade agreements. Fair yung free trade agreements natin. Dami RCEP, South Korea, Philippines, JPEPA, ganyan. At parating sinasabi doon na posibleng mag-benefit would be our locally produced products or items. Marami dyan ay agricultural. But sa manufactured item, ang parating ginagawang example ng ating mga trade negotiators, sapatos. Sapatos. Sapatos equals Marikina, actually. So, dapat bigyan ko ng isabuhay natin yung promise na yan sa ating mga FTAs, no? So, I will concentrate on the shoe industry. We should take advantage of these FTAs. Sabi ng trade negotiators natin, isa sila to benefit from this. So, gawin nating makatotohanan yung promise na yon. And of course, focus din sa problema ng baha. Ako mismo na-experience ko na yung baha. So we have to focus on that. Sa baha kasi kailangan magtulungan because it's in the contour of the land sa geography na ng Marikina ang ano siya talaga susceptible to flood. So kailangan magtulungan, kaya kailangan diyan teamwork, hindi pwedeng masyadong away sa local politics, dapat mag-teamwork diyan, no? So tulungan, how do we solve this, because this will involve engineering, this will involve creativity, this will involve scientists kung paano natin isosolve yung baha sa Marikina. So, and then of course, ang concern ko nga yung utang nga ng lungsod on a per capita basis masyadong mataas. So, dapat ang aming city leaders dyan, yung uupo sa City Hall, should have a vision, it must be a visionary leader, may plano on how to generate more income for the inhabitants of Marikina so that yung aming, there is also an expectation na may collection of taxes. Sa ngayon kasi talaga naman I agree na yung real property values sa Marikina because of the flooding image mababa. So we have to solve that kasi yan ang biggest asset ng Filipino family, yung bahay at lupa nila . Sen, magkano po yung utang? Currently ng 3.6 billion pesos. and yung population? Population, kung ilagay natin at 400,000 kasama na bata, no? So that mga 9 to 10,000 per head na ang utang. As a local resident of Marikina, plus yung national per head pa natin. So kaya dapat may contribution din yung local, hindi niya pinapalaki po ang per capita part, no, portion ng debt. Sir, on another issue lang on political dynasty. Sir, that you for the longest time Pinoy ka rin talaga nalabanan, no? Pero right now, sir, yung political dynasty, pinapasok na rin niya, sir, yung mga party list, pamilya na rin, sir. What can you say about it? Party list kasi nasa constitution. We really need to have a constitutional reform. Siguro after election na nga para new set of legislators na, kasi tapos gawin na nating campaign issue na rin yan. Tanungin natin lahat ng mga tumatakbo anong position po nila. Nakita ko nga yung mga interviews ng mga nagka-file ng party list, ni-interview ninyo dun sa Manila Hotel . Ang sagot nila bakit dinadagdagan lang daw nila yung puwersa ng district representative na kamag-anak nila. So nasira na po yung talaga ang nasira na essence of the party list system na sana the poor and the marginalized. And I think our constitution recognizes around
from 7 to 12. Nakalista doon 7 to 12 marginal sectors yun Sana maayos natin na limitado lang doon talaga sa 12. Ano yun, sir? Napasok na rin ng mga families na gustong mamuno, pati party list. Dati kasi, sir, Nadagdagan nga. Ibig sabihin nun, lumalaki yung political family, yung elective position sa isang lugar, kulang na para sa kanila. Paano padagdagan? Party list. Ganun na nangyayari. parang nagiging trend, sir. Ganun na po ang nangyayari. So, we really have to reform the party list system, but sa constitutional reform na natin gawin yun. Is that one of the things you will push sa House? Yeah. Magpa-file kayo ng bill anti? Yes. Ayusin natin yan. Pero siyempre, may ingat din. Ingat kasi may binabantayan tayo when it comes to constitutional reform. Yung mga term limits, yung length ng term, mga ganun. So, bantayan din po natin yan. We are against that. Sir, may pag-asa po kaya magkaroon ng enabling law yung constitutional prohibition sa political dynasty? We'll never give up kasi, number one, sa SK law nalagay. Tapos sa BARM, election code, nalagay din nila. So we should never give up kasi lalo na kung may mga good models tayong nakikita. Itong BARM election, kunyari makita natin, we can cite the BARM experience. So, kita nyo, gumanda ang composition ng kanilang assembly, gumanda ang kalidad ng kanilang mga batas. So we should await the positive experience of BARM doon sa kanilang anti-dynasty electoral provision. Even if power political still dominate yung Congress, especially sa House. Mahirap nga, but we should never give up kasi dandahan na nga parang nagkaroon na ng opening So sa SK, and then we have BARM. So we will try again. Through law, yan sinasabi nyo kasi through law, but we should also try through constitutional reform. Sir, sa House po, magiging part po kayo ng minority or sa majority? Di ba too early pa to say? Wala pa ako dun Kung sakali. Hindi, depende kasi. Tignan natin sa composition. Di ba? Ganun composition. So, Sir, sorry, yung through constitutional reform, you mean through charter change? yes. Kasi the party list system, bakit ba nagkaganyan yan? Okay. Kasi may sa constitution natin, nandun yung word na regional. Nalagyan ng regional, kaya na-recognize ang regional party list, region-based party list. Naging lokal. So naging more of na-justify ngayon ang pagtakbo ng mga local politicians sa party list kasi we will represent the region. So dapat siguro ang reform sa party list talaga, it should be national constituencies. Tapos ilimit natin sa national lang yan, and then ang constituencies niya ay marginalized sectors na i-enumerate natin, and then gagawin nating condition na member ng marginalized sector ang lahat ng nominees. Doon tayo na butasan Hindi ba nakalagay din yun, sir? Dapat members ng sector na they represent them? Hindi. Di ba yung best example yung security guard? Hindi na. Ang constituents niya, security guards, hindi siya security guard. So, hindi yata siya may-ari ng security agency. So ganun. So, we have to fix it, man. Nabutasan tayo ron may word kasi doon na regional Sir, para soundbite lang po dun kay Alice Go, dun sa ano nangyari? plano po niyang tatakbo pa rin siya as Bamban Mayor. I know that you said na wala naman pong nagbabawal sa kanya dahil wala pang conviction. Political issue. Political issue against Alice Go, all the cases that she is facing, plus the fact that even her citizenship is under question. So yung kalaban niya, masakit ito kung walang lumaban sa kanya, di ba? Pero kung may lumaban sa kanya, yun ang gawing issue sa kanyang mga constituents sa Bamban, Tarlac. So,
Lahat, all of these are political issues. I-present dapat ito sa kampanya. And then dapat talunin niya sa election si Alice Guo. And then on the part of Alice Guo, alam naman niya na ang daming questions sa kanyang kandidatura na even if manalo siya, posible rin na baliwala ang panalo niya, pagkapanalo niya. Kasi in the end, she may be declared na pala as a non-Filipino, therefore not qualified. So all these risks, nasa sa kanya. And then all the issues, hawak naman ng kalaban niya, pwede ring erase sa kanya sa entablado. Legitimate naman yun to raise it sa entablado. These are not personal attacks. These are really legitimate political issues. So since wala pa siyang conviction, wala talagang legal impediment. Yes, pero hindi lang din yung conviction. Meron kasing yes, kasi there must be dapat direct yung direct yung issue niya citizenship. So pag file pa lang niya, pwede na siyang, alam na ng lawyer ng kalaban niya yun na how to question the certificate of candidacy. Kahit na sir may perpetual disqualification na ruling na on this one. Kasi baka inappeal nila hindi ko alam yung kaso doon kung baka inappeal nung lawyer. So. Kung sakali, hintayin pa hanggang. Siyempre, to be fair to everybody kasi actually, hindi lang naman siya yung may ruling na gano'n. So we have to fair to the others din na real Filipinos na meron din perpetual disqualification pero under appeal pa. If that happens, sir, katulad po ng binanggit ng mga kasamahan, is it that outright disrespect of our election law? Which one? Yung pag-file ng kaso, ng COC ni Alice Guo, despite the Hindi, gusto, siyempre, let us understand na yung tao, merong theory. May theory siya. So, ang actions niya, consistent din sa theory niya. Ang theory niya, she's a Filipino So, dapat ang action, di ba? Gusto rin niya pakita na ang actions niya ay consistent doon. So, tayo na lang, o sino na lang yung interesado at may pruweba who can prove na she is not a Filipino. This is, I think, the best time to raise it. Kasi kung nag-file na ng COC, may deklarasyon ka doon na tayo mga Filipino citizen, then ang theory nung kabila, whoever will challenge, she is not Filipino. Therefore, deny due course to the certificate of candidacy. Ganon. And then ito na yung categorical case which will now say if she is a Filipino or not. Yung mga pag-cancel ng passport, hindi naman yun kasi marami naman Pilipino walang passport natunay na Pilipino So there must be one exact case na yun ang issue, ayun ang ruling. Citizenship ang ruling. Sir, on Pogo pa rin. Kasi di ba may recent po na raid dito sa likod lang ng Senate na Pogo Hub. Tapos parang 1/3 po ng mga Pilipino daw doon, ang mga nahuli doon is Filipino. Tapos parang may pangamba ngayon na baka mga Pilipino na mismo naturuan na mula sa Pogo gumagawa ng mga scamming. Tama. Most likely ganun na nga nangyayari. Pero tingnan nyo naman. Now it's clearly illegal. Diba? It's clearly prohibited. So, huli agad on the spot. So, ang maganda, nawala yung policy na allowed ang Pogo. Kaya klarong-klaro na lahat ngayon. If you are running Pogo operations or Pogo-like activities, conducting Pogo-like activities, you are now committing criminal acts. So dahan-dahan na po yan. It's matter of law enforcement. Dahan-dahan na po talagang dapat ma-discourage na yung activities na yan. Okay, thank you very much. Thank you sa inyo. Maraming salamat.